pagkakabilanggo. And we have been working on this for all the previous president, hindi lang ako. 10 years na ito 10 years na ito. Pero ang nagawa natin, napakommute natin ang sentensya niya from death sentence to life imprisonment. With the agreement between Indonesia and the Philippines for her transfer here to the Philippines, effectively, the Indonesian government agreed to lower or commute her sentence from death penalty to life imprisonment. Gayunman, sabi ng abogado ni Veloso, commutation is binababaan, no? Binabawasan, reduce yung naipata na. Para mo i-reduce ang death penalty. Isa ay kamatayan, isa ay kulong. Magkaiba Ang sabi ng Department of Justice sa ilalim ng pinaplansyang kasunduan sa pagbabalik Pilipinas kay Veloso, hindi nangangahulugang agaran na rin siyang lalaya. Obligado rin kasi ang Pilipinas na sundin ang mga maaaring ipataw na kondisyon ng Indonesia tulad ng pagtuloy dito ng hatol sa kanya para sa kasong drug trafficking, maliban lang sa parusang bitay na ipinagbabawal sa ating mga batas. Kailangan natin bigyan ng respeto yung judgment na ginawa ng Indonesian courts sa kanya na siya ay nahatulan ng may pagkakasala talaga. Hindi natin pwedeng talikuran yun pagkadating dito automatically kailangan nating i-pardon siya or executive clemency. Pero kita abogado ni Veloso, wala nang kapangyarihan ng Indonesia kay Veloso. Oras na makibalik siya dito. Yung kaso ni Mary Jane in Indonesia, tapos na, legally. Paano yan? Walang death penalty. So, ang range ng possibilities, pwedeng yung susunod ay reclusion perpetua na 40 taon. O di kaya, ang pinakagusto natin at tinutulak natin, absolute pardon. Hindi na siya kukulungin kahit 1 segundo. Kapag nakauwi na sa Pilipinas, ay magpapatuloy naman ang paglilitis sa kanyang recruiter para sa kasong human trafficking at estafa. Tinitiyak naman ng pamahalaan ang kaligtasan ni Mary Jane na isa ilalim sa pangangalaga ng Bureau of Corrections.